May mga bagay sa buhay na hindi mo napapansin, pero sinusunod mo, hindi dahil gusto mo, kundi dahil napilitan ka. At ang mas masakit, hindi sila ang may hawak sa'yo. Ikaw mismo ang nagbigay ng kapangyarihan. Ito ang 10 psychological traps na pinapasok natin araw-araw. Nang hindi natin namamalayan, 1. The authority bias. Mas mataas sila, mas tama sila. Sa Pilipinas, malakas ang kultura ng hierarchy. Boss, elders, teachers ay yung mas mataas. At dahil dito, marami ang lumalaking naniniwala na kung sino ang nasa taas, sila ang laging tama. Ito ang tinatawag na authority bias. Sa mga eksperimento ng psychologist Stanley Milgram, lumabas na 65% ng tao ay handang sundin ang utos kahit alam nilang mali. Kapag ang nag-uutos ay may posisyon o uniforme, isipin mo to. Ilang beses kang nanahimik sa classroom dahil teacher yan. Ilang beses kang tumango sa opisina kahit mali si boss. Ilang beses kang sumunod sa nakatatanda kahit ikaw ang may punto. Hindi dahil tama sila, kundi dahil natatakot kang mukhang bastos kung kumontra. Pero heto ang katotohanan. Ang authority ay trabaho, hindi katotohanan. Ang title ay label, hindi wisdom. Sabi ni Nietzsche, many are stubborn in pursuit of a path, few in pursuit of the truth. Tanong, mas sinusunod mo ba sila dahil tama sila? O dahil sanay kang manahimik? Hindi ka bastos kung nagtatanggol ka ng tama. Hindi ka rebelde kung pumipili ka ng katotohanan. At hindi mo kailangan ng posisyon para magkaroon ng boses. 2. The comfort trap. Mas madali ito kaya dito na lang ako. Wala namang masama sa comfort. Pero ang problema, kapag masyado kang komportable, nagiging alipin ka ng sariling takot. Ito ang comfort trap. Yung tipong, okay na to, sakto na to, bukas na lang, dito na lang kasi mas madali. Pero sabi ni Friedrich Nietzsche, the secret to a fulfilled life is to live dangerously. Hindi ibig sabihin reckless, kundi handa kang humakbang kahit hindi ka sigurado. Kaya maraming Pilipino ang nananatili sa toxic job, toxic relationship, at toxic routine kasi mas madaling manatili kaysa magsimula ulit. Pero ito ang reality na masakit tanggapin. Walang nagbabago sa buhay ng taong ayaw gumalaw at walang umaasenso sa lugar na komportable siya. Kung lagi mong pinipili ang madali, lagi ka ring mapipilitang tanggapin ang maliit. Ang comfort ay pahinga, hindi destinasyon. Huwag mong gawing kulungan ang dapat ay pahingahan. 3. The social proof trap. Lahat sila kaya ko rin. Sa panahon ng social media, ang pinakamalakas na manipulasyon ay hindi tao, kundi numbers, likes, views, shares, comments. Kapag maraming gumagawa, maraming sumusuporta, maraming nag-a-approve, pakiramdam natin ito ang tama. Ito ang social proof trap. Sa eksperimento ng psychologist na si Solomon Asch, napatunayan na halos 75% ng tao ay sasangayon sa maling sagot. Kung lahat ng nasa paligid nila ay nagsasabing tama ito, isipin mo kung ilang beses na nangyari ito sa'yo. Sumama ka kasi barkada, sumabay ka kasi uso, umalis ka kasi ayaw mong maiwan. Pero sabi ni Carl Jung, the crowd is untruth. Ang karamihan hindi garantiya ng tama. Kung lagi kang nakikisabay, hindi mo malalaman ang tunay na direksyon mo. Kung lagi kang nakikisunod, hindi mo maririnig ang sarili mong boses. At tandaan, ang landas na pinupuntahan ng lahat, madalas hindi yun ang landas para sa'yo. Huwag kang matakot maging iba. Doon nagsisimula ang pagiging totoo. 4. The fear of missing out. Sayang naman. Sa panahon ngayon, hindi natakot ang pinakamalakas na sandata laban sa atin, kundi ingay. Ang ingay ng social media, ang ingay ng notifications, ang ingay ng mga taong laging may gustong patunayan. Dito pumapasok ang FOMO, fear of missing out. Ito yung boses na nagsasabing, bili na, limited edition, last 24 hours. Lahat sila nandun, ikaw na lang ang wala. Magkakajowa ka rin, baka siya na. At napapaisip ka, baka nga sayang. Pero sabi ng philosopher na si Arthur Schopenhauer, most people mistake the noise of the world for the call of destiny. Ang sakit pero totoo. Marami ang hindi sinusunod ang puso nila kasi mas inuuna nila ang habulin ng ingay sa paligid. Dahil sa FOMO, sumasama ka kahit ayaw mo. Binibili mo kahit wala sa budget. Naniniwala ka kahit walang ebidensya. Pumapasok ka sa relasyon kahit hindi ka pa handa. Pero eto ang hindi sabihin ng mundo sa'yo. Hindi lahat ng hindi mo naranasan ay sayang. Pero ang paghabol sa maling bagay, yan ang tunay na pagsasayang. Hindi ka nahuhuli, hindi ka nauubusan, hindi ka late. May oras ka, may panahon ka, may landas ka.
Huwag mong hayaang takutin ka ng mundong laging nagmamadali. 5. The guilt trap. Nakakahiya naman kung hindi ko sundin. Kung may isang trap na pinaka-Pinoy, ito yun. Ang trap ng hiya, ang trap ng guilt, ang trap ng pag-a-adjust kahit ikaw ang nahihirapan. Ito ang guilt trap, ang paboritong sandata ng manipulators, users at mga taong may hidden agenda. Madidinig mo ito sa mga linyang, di mo na ako mahal kung di mo gagawin to. Grabe ka naman, sobra ba namang hiling yon? Ako lahat nag-e-effort, ikaw wala. Wala ka bang utang na loob? Pero sabi ni Machiavelli, he who controls guilt controls behavior. Kaya ang guilt, hindi lang emotion, lubid yan na pumuputol sa wings mo. Maraming Pilipino ang hindi makaalis sa toxic family, toxic relationship, toxic friendship. Hindi dahil kulang sila sa lakas, kundi dahil sobra sila magpasensya. Pero ito ang katotohanan na ayaw mong tanggapin. Hindi ka selfish kapag pinili mo ang sarili mo. Hindi ka masama kapag nag-set ka ng boundaries. Hindi ka walang utang na loob dahil ayaw mong abusuhin ka. Hindi dapat guilt ang nagiging dahilan para may gawin ka. Dapat desisyon, hindi konsensya ang gumagabay sa'yo. 6. The scarcity trap. Konti na lang. Kailangan ko na. Ang tao automatic nagpapanik kapag may narinig na last chance. At yan ang dahilan kung bakit napakadali tayong manipulahin. Ito ang scarcity trap. Isang psychological trick na ginagamit ng marketers, scam artists, manipulators, at kahit mga taong gusto lang mang-pressure kapag may nakita kang 3 slots left. Limited time only. Hindi na mauulit. Kunin mo na bago maubusan. Nagkakaroon ka ng illusion na kailangan ko to. Ngayon na, sabi ni Robert Cialdini, author ng Influence, people assign more value to opportunities when they are less available. Pero ito ang hindi mo naririnig. Hindi lahat ng rare, valuable, at hindi lahat ng urgent, important. Minsan pray ka lang ng artificial scarcity. Minsan ginagawan ka lang ng sitwasyon para mawalan ka ng choice. Isipin mo to, ilang beses ka nang nagmadali at pagsapit ng huli, napasabi ka ng pwede ko naman palang hindi binili. Oo nga, pwede ko namang pag-isipan pa. Hala, hindi ko naman pala kailangan. Ang scarcity ay illusion. At ang desisyon na minamadali, madalas mali. Huminga ka, mag-isip ka. At tandaan, ang mga bagay na para sa'yo hindi nawawala. Kahit gaano pa sila ka-limited. 7. The label trap. Ganito ka na kasi. Isa sa pinakamalalim na bitag sa psychology ay hindi yung inilalagay ng ibang tao, kundi yung inilalagay mo sa sarili mo. Ito ang label trap. Kapag tinawag kang tamad, mahina, pabaya, walang mararating, paulit-ulit, darating ang araw na tatanggapin mo ito bilang totoo. Kahit hindi naman ikaw yun. Sabi ni Arthur Schopenhauer, a man is limited not by his chains but by the chains he accepts. Ilang Pilipino ang lumaking tinatawag na walang kwenta. Pass away. Matigas ang ulo. Tanga ka talaga. At pagtagal, Hindi na nila alam kung sino sila. kundi kung ano ang itinawag sa kanila. Pero ito ang hindi alam ng maraming tao. Ang label ay opinyon, hindi kapalaran. At ang kahulugan mo ay hindi pwedeng idikta ng bibig nila kung buong buhay mong narinig na mahina ka. Narito ang sagot. Hindi ikaw ang mahina. Sila ang maingay. Ang tunay na lakas, yung kaya mong maging iba sa kung ano ang ipinilit sa'yo. The habit trap. Sanay na kasi ako. Kung may trap na walang tunog, walang puwersa pero nakakabilanggo, ito yun. The habit trap. Sanay kang gumising late. Sanay kang mag-procrastinate. Sanay kang umiwas. Sanay kang hindi lumalaban. Sanay kang tumanggap ng konti. Sanay kang manahimik kahit mali. At sasabihin mo na lang, ganito na kasi ako. Pero sabi ni William James, ang father of psychology, we are mere bundles of habits, but habits can be broken and rebuilt. Ang habit ay parang maliit na tali. Hindi mo mararamdaman sa unang araw. Hindi mo mapapansin sa pangalawa, pero pag lumipas ang taon, nakapalupot na sa buong buhay mo. Pero ito ang maganda. Kung kaya mong gumawa ng masamang habit, kaya mo ring gumawa ng mabuting habit. At minsan ang pinakaunang hakbang ay simple. Baguhin mo ang isa. Hindi lahat. Hindi ngayon. Isa lang araw-araw. At magugulat ka. Yung dating tali, unti-unti nang napuputol. Na in the emotional trap. Sige na, para wala ng gulo. Sa kulturang Pilipino, sanay tayong umiwas sa gulo. Pero ang hindi natin alam, minsan, sa pag-iwas natin sa gulo tayo ang naguguluhan. Ito ang emotional trap. Yung ginagawa mo ang isang bagay. Hindi dahil tama, kundi dahil ayaw mong may masaktan. Hindi dahil kailangan,
kundi dahil takot ka na naman sa drama, sa tampo, sa reklamo. At unti-unti, nawawala ka. Hindi dahil pinipilit ka nila, kundi dahil pinipilit mo ang sarili mo. Sabi ni Carl Jung, "What you suppress controls you." Kung lagi mong pipigilan ang sarili mo, kung lagi kang magpaparaya, kung lagi silang mas nauuna, anumang emosyon ang tinatago mo, yan ang magpapatakbo sa kilos mo. At darating ang araw, hindi mo na alam kung ano talaga ang gusto mo. Pero tandaan, hindi ka masama kapag pinipili mo ang sarili mo. Hindi ka toxic kapag may boundaries ka. At hindi ka selfish kapag ayaw mo nang magpaabuso. Hindi mo kailangan ng pahintulot para respetuhin ang sarili mo. 10. The Hope Trap. Baka bukas magbago. Lahat tayo umaasa. Pero may pag-asang nagbibigay lakas at may pag-asang nagpapahina. Ito ang Hope Trap. Ang bitag ng pag-asang nakatali sa maling tao, maling sitwasyon, maling pangarap. Sabi ni Friedrich Nietzsche, Hope is the worst of evils because it prolongs the torment. masakit pero tama. Ilang beses ka nang umasa sa magbabago na siya, mababait na sila. Iba na talaga ngayon. Siguro this time magiging okay na. Pero paulit-ulit ka lang nasasaktan sa parehong pattern. Hindi hope ang mali, ang pinanghahawakan mo. Kung araw-araw ka nang sinasaktan, hindi hope ang kailangan mo, kundi katotohanan. Kung ayaw ka nilang piliin, hindi patience ang kailangan mo, kundi pag-alis. Kung hindi ka na lumalago sa environment mo, hindi tiwala ang solusyon, kundi paglipat. Ang pag-asa ay dapat nagbubukas ng pinto, hindi nagkukulong sa'yo. At tandaan, ang mga bagay na para sa'yo, hindi mo kailangang pilitin, hindi mo kailangang habulin, hindi mo kailangang hintayin habang nasasaktan ka kung iniwan ka ng maling pag-asa. Ito ang magandang balita. Pwedeng may mas magandang kapalit, pero kailangan mo munang bitawan ang bitag. 10. The Hope Trap. Baka bukas magbago. Kung may trap na pinakamahirap takasan, hindi ito takot, hindi ito galit, hindi ito pressure, kundi pag-asa o pag-asa. Ang bagay na dapat nagbibigay lakas, pero minsan, siya rin ang nagpapatagal ng sakit. Ito ang Hope Trap. Ito yung pag-asang ginagamit mo bilang dahilan para manatili sa lugar na matagal ka nang sinasaktan. Siguro magbabago rin siya. Siguro ma-appreciate din nila ako. Siguro gagaan din sa trabaho. Siguro darating din yung tamang panahon. Pero tanong, ilan pang siguro ang kailangan mo para tanggapin ang totoo? Sabi ni Friedrich Nietzsche, hope prolongs the torment. Ang pag-asang mali ang pagkakabitan mo, mas nagpapahaba lang ng paghihirap. Masakit aminin, pero minsan ginagamit mo ang pag-asa para iwasan ang katotohanan. Umaasa ka kasi ayaw mong mag-isa. Umaasa ka kasi ayaw mong magsimula ulit. Umaasa ka kasi natatakot kang malungkot. Umaasa ka kasi akala mo, dun ka lang may halaga. Pero eto ang hindi mo pa sinasabi sa sarili mo. Hindi pag-asa ang nagpapahawak sa'yo, takot. At tinatawag mo lang itong hope para hindi masaktan ang ego mo. Was pag-aus den mapter. Kung nakatali ito sa katotohanan, pero pag nakatali ito sa ilusyon, yan ang bitag. Gusto mo ng sign na hindi siya magbabago? Eto na yon. Kung kaya kanyang saktan ng paulit-ulit, kaya kanya ulit-ulitin bukas. Gusto mo ng sign na hindi ka nila kayang i-appreciate? Eto na. Kung hindi ka nila makita ngayon, hindi ka nila makikita bukas. Gusto mo ng sign na hindi mo dapat hinahawakan ang sitwasyong yan? Ito na. Kung pinupunit ka na ng maliit na pag-asa, hindi yan pag-asa, di sugat yan na pinipilit mong takpan. Hindi ka nagtitiis dahil malakas ka, nagtitiis ka dahil takot kang humiwalay. Pero pakinggan mo ako. Ang lakas ay hindi nakikita sa taong kaya pang maghintay. Nakikita ang lakas sa taong kayang umalis. Kung iiwan mo ang maling tao, maling trabaho, maling environment, maling pag-asa, hindi mo sinukuha ng buhay, sinukuhan mo lang ang sakit. At dito nagsisimula ang tunay na growth. Kapag natuto kang bitawan ng mga bagay na hindi ka kayang mahalin, gumagalaw ang universo para dalhin ang mga bagay na kayang lumaban para sa'yo. Kaya tandaan, ang pag-asa ay hindi dapat maging tanikala. Dapat ito ang maging dahilan para ka lumaya. Kung ayaw ka na nila, bitawan mo. Kung hindi ka na masaya, umakbang ka. Kung hindi ka na lumalago, umalis ka. Kasi ang unang hakbang sa magandang buhay ay ang pag-alis sa buhay na hindi na maganda. Maraming psychological traps sa mundo, pero ang tunay na kulungan ay nasa utak mo. Alamin mo kung paano ka kinokontrol para hindi ka na madaling mapihit ng ibang tao. At tandaan, ang kalayaan ay nagsisimula sa unang tanong, bakit ko nga ba ito sinusunod? Kung may natutunan ka ngayon, huwag mong hayaan na ikaw lang ang gising.
Like, share at i-comment mo ang psychological trap na madalas mong malagpasan. Hindi lahat ng kadiliman masama. Minsan doon mo natatagpuan ang liwanag.